Isang 6 years old na bata ang nakaranas ng matinding sakit sa loob ng sariling tahanan. Isang lugar na dapat sana ay puno ng pagmamahal at proteksyon. Ngunit sa halip, naging lugar ito ng takot at kalaunan ang kamatayan. Noong taong 1993, sa isang tahimik na komunidad sa Australia, isang pangyayari ang nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa. Isang ina ang nasangkot sa isa sa mga pinakamatitinding kaso ng child abuse na naitala sa panahong iyon. Si Gunbritt Ashfield, noon ay 25 years old, ay kilala bilang isang ordinaryong ina. Ngunit sa loob ng kanilang bahay, may tensyon at galit na unti-unting lumalaki. Isang araw, nagkaroon siya ng matinding hinala. Naniniwala siyang may ginawa umanong hindi tama ang kanyang anak na si John sa kanyang nakababatang kapatid. Ang hinalang iyon, kahit hindi napatunayan, ang naging mitsa ng isang trahedya. Sa araw na iyon, nagpasya si Gunbritt at ang kanyang partner na si Austin Hughes na turuan umano ng leksyon ang bata. Ngunit ang simpleng parusa ay nauwi sa isang matinding karahasan. Sa loob ng ilang oras, paulit-ulit nilang pinalo si John. Hindi isang beses, hindi 10 beses, kundi mahigit 100 beses. Ang mga hampas ay ginawa gamit ang iba't ibang bagay, kabilang ang isang martilyo at isang makapal na phone book. Ang bawat tama ay nagdulot ng sugat, pasa, at matinding pinsala sa katawan ng bata. Habang nangyayari ito, naroon ang kanyang mga kapatid na katingin, natatakot, at walang magawa. Ang tahanan ay napuno ng sigaw at iyak, ngunit walang tumigil sa pananakit. Matapos ang ilang oras ng pananakit, ang katawan ng bata ay unti-unting nanghina. Hindi na siya makagalaw. Hindi na siya makasigaw. Sa halip na dalhin agad sa ospital, nagtagal pa bago siya nabigyan ng tulong medikal. Nang sa wakas ay dinala siya sa Shoalhaven Hospital. Napakalubha na ng kanyang kalagayan. Ang kanyang ulo at katawan ay puno ng pasa. Ang pinsala ay napakalala. Kinabukasan, tuluyan nang pumanaw si John. Isang 6 na taong gulang na bata ang nawala ng buhay dahil sa kamay ng mga taong dapat nagprotekta sa kanya. Agad na nagsimula ang investigasyon ng mga awtoridad. Ang nakita ng mga investigador ay isang eksenang mahirap tanggapin. Ang katawan ng bata ay may mahigit 100 sugat at pasa. Ang ebidensya ay malinaw. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng disiplina. Ito ay isang brutal na krimen. Sa korte, ipinakita ang testimonya ng mga saksi. Kabilang ang mismong mga kapatid ni John na nakakita sa buong pangyayari. Ang kanilang mga kwento ay nagpatibay sa kaso laban kay Gunbritt at sa kanyang partner. Sa pagdinig ng kaso, napatunayan na ang pananakit ay sinadyang gawin bilang parusa. Hindi ito sandali ng aksidenteng galit, kundi isang matagal na karahasan na tumagal ng ilang oras. Si Gunbritt Ashfield ay hinatulan ng mahabang pagkakakulong dahil sa pagpatay sa kanyang anak. Ang kanyang partner na si Austin Hughes ay nahatulan din at nakulong. Ang kaso ay naging simbolo
ng isang madilim na katotohanan na minsan ang pinakamalaking panganib sa isang bata ay nanggagaling mismo sa loob ng sariling tahanan. Lumipas ang mga taon sa loob ng kulungan, habang ang komunidad ay patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ng isang inosenteng bata. Si Gun Britt ay nagsilbi ng kanyang sentensya. Nagpalit siya ng pangalan, sinubukang magsimula muli. At pagkatapos ng 18 taon, dumating ang araw ng kanyang paglaya. Tahimik siyang lumabas ng kulungan sa Sydney, nakasuot ng simpleng damit. Hawak ang iilang gamit na kasya lamang sa isang bag. Walang pamilya na sumalubong. Walang yakap. Walang pagdiriwang. Tanging katahimikan. Ang balitang siya ay pinalaya ay muling nagbukas ng sugat sa puso ng marami. Para sa komunidad, ang alaala ni John ay nananatiling sariwa, isang batang nawalan ng buhay sa isang trahedyang hindi dapat nangyari. Maraming nagtatanong, sapat na ba ang 18 taon para sa isang krimeng ganoon kalubha? At paano nga ba makakalimutan ang isang pangyayaring nagdulot ng matinding sakit sa isang pamilya at komunidad?